mas makonsensya ang lalaking nang iwan sa'yo kapag hindi ka nagsalita kesa may mga sinabi ka pa. Yes. Ito, napakagandang topic natin sa ngayon which is kapag iniwan ka ng partner mo ay mas makokonsensya po siya kapag hindi ka na nagsalita compare sa meron ka pang sinabi sa kanya. Kasi even sa akin, bilang lalaki ay nangyari na rin ito na may isang babae na iniwan ko or ipinagpalit ko man but hindi na siya nagsalita. Okay? So, dito ko naramdaman na parang something, teka lang. Ba't parang nakakaramdam ako ng konsensya? Alam niyo ba kung bakit? Kasi, once na hindi ka nagsalita, ay automatic na susugurin agad yung kanyang emosyon. Kasi, siya mismo yung mag-iisip na magkakaroon talaga siya ng palaisipan na maraming sasagabal sa kanyang isipan, maraming papasok sa kanyang isipan, ng kung ano-ano na lang na katanungan. Kasi merong curiosity. Wala kang sinabi. So ngayon, dahil wala ka man lang sinabi or any words na galing sa'yo, na hindi ka man lang nakipaglaban, na hindi ka na nakikipag-agawan, na wala ka ng nihay-niho, na kahit maliliit lang na salita or kaunti lang na mga salita is mas lalo pong makokonsensya ang isang lalaki. So noon, nakonsensya po ako kasi biruin mo wala man lang siyang sinabi. So ang dating nito is parang nagparaya ka. Now but, alam nyo ba yung feeling na, teka lang, iniwan ko yung taong yun? So, parang napakabait niya naman. Hinayaan niya lang ako, hindi na siya nakipag-agawan, nagparaya na lang din siya. Diba? So, once na hinahayaan lang tayo, ay parang mas lalo pa tayong nagdadalawang isip na idiretso yung isang bagay. Pero kapag the more tayong hinihigpitan, the more tayong pinagbabawalan is mas the more tayong or mas the more nating dinidiretso din yung mga kagustuhan natin. Tama? Yes. So, that's why mga utol, dito na po papasok na kung inaayawan ka man ng partner mo. Diba? Kung naalala ninyo, yung mga palagi naming ina-advise, mas mainam po na magparaya ka. Now, dito na talaga papasok yung no contact rule. Yung wala kang sasabihin. Ito, imagine ninyo. Sa kabilang side, what if kung marami ka pang sinabi sa kanya? And ipagkumpara natin. So, try nyong i-imaginein na yung isang nagsasalita, nagkukuda, humahangad ng explanations, nakikipag-agawan, nakikipag-away, na ipinaglalaban ka pa talaga or ipinaglalaban mo pa yung isang lalaki na manloloko versus dito sa wala malang sinabi. Sa tingin mo utol, psychologically, saan po makokonsensya at saka saan po maaawa yung isang manloloko? Doon po sa walang sinabi. Kasi once na may mga binitawan kang salita ay validations po ito. Na maaari ay dito pa mas lalong lalaki or aantig yung ego ng isang lalaki. Kasi once na hinahabol-habol mo siya ay mas lalo lang po itong magbo-boost yung ego niya. Hindi nyo ba alam na once na mataas yung ego ng isang tao ay mas lalo ka pong mahihirapan na mapabalik sa'yo yung tao na ito. At saka mas lalo ka pong mahihirapan na matatamaan or masasaktan yung taong ito na hindi talaga natin makakamit na siya ay makokonsensya once na mataas yung ego niya. So ngayon, ano ang gagawin natin para pabagsakin yung ego niya? Kundi, huwag natin siyang bigyan ng validations. Yung tipong wala talaga siyang nakukuhang balita or wala malang siyang nasasagap na mga salita galing sa'yo. Kung ano na, kung kamusta na, kung ano yung plano, kung ano yung mga binabalak mo. Kasi normally is
iisip-isipin ka pa rin ng partner mo kasi may mga pinagsamahan kayo noon. Kahit sabihin pa natin na meron na siyang bago, utol. Kaya wag po kayong magpaninlang na buong akala ninyo kung minsan na, Kuya Kiko, may bago na siya eh. Sa tingin ko, hindi niya na ako inaalala. Utol, akala mo lang yan. Hindi po yan ganun kabasta-basta na lang na makakalimutan ka ng taong ito. Sa ngayon, masasabi nating, oo, bahagya nakakalimutan ka niya kasi na-excite siya dito sa bago niya. Pero pagdating ng panahon, utol, nagparaya ka, wala ka man lang sinabi, na parang naging mabait ka na lang, okay, mag-giveaway ako para sa'yo, is makokonsensya po siya. Uy, teka lang, grabe, no? Sa likod pala ng pinaggagawa ko na ito, na paglolo ko is, ang dami ko na palang nagawang kasalanan. May iniwan pala akong tao, no, na hindi man lang nakipag-agawan, hinayaan lang ako kung ano yung gusto ko. So ibig sabihin is, totoo yung pagmamahal ng taong yun sa akin. Yeah. So, ang dami talagang papasok sa isipan ng lalaki kapag wala kang sinabi. That's why ina-advise talaga namin yung no contact rule, yung radio silence, or mas mainam pa, tumahimik ka na lang or zip your mouth. No? Kasi once na wala talaga siyang masasagap, kailangan nating mabigyan siya ng palaisipan. Kasi sa palaisipan na ito, utol, ay dito po babagsak yung ego ng isang tao. Hindi man lang ako hinabol, no? Pinaraya or nagparaya siya, pinamigay pa ako. So, mas mainam nang marami siyang iniisip kaysa finifeed mo na yung mga katanungan sa kanyang isipan, wala, mae-echapwera ka lalo. Mas lalo kanyang isasantabi, no? Na parang wala lang. Hayaan mo na, yung babae na yan. Kasi for sure, naghahabol pa yan hanggang ngayon. At saka wala siyang ibang iniisip, kundi ako at saka ako pa din. Kaya magpapaka-happy muna ako dito. Yeah, mae-echapwera ka talaga, utol. So, pareho lang din ito na instead na maghabol ka is huwag kang maghabol. Instead na magsalita ka is huwag kang magsalita. Instead na magmamakaawa ka sa kanya, huwag kang magmamakaawa. See, puro kabaliktaran. Taliwas or baliktad sa mga inaakala mo or sa mga iniisip mo. Kasi ang buong iniisip natin kuminsan dahil sa bugso ng damdamin, ang akala natin is yun ang tama. Hahabulin, magmamakaawa, magkukuda, magsasalita, maghahangad ng explanations. Yun ang automatic na gusto nating gagawin. Pero ang tanging sikreto lang pala is baliktarin lang natin ang lahat-lahat ng yun. Once kasi na makakaramdam siya ng konsensya, utol, ay siya po mismo manlulumo. No, 'di ba? Babagsak na yung ego niya. Dito pa kung minsan na yung tipong parang siya na rin mismo kakalabanin niya yung kanyang sarili. Hindi na rin ito makakatulog, mapapraning siya, mababalisa. At saka the more na palagi ka nang umiikot sa kanyang isipan, parang magiging poison ka na dito sa kanyang pag-iisip eh. No, sa tuwing paggising niya, pawis na pawis, ikaw yung iniisip niya. So ngayon, magtataka na ngayon yung bago niya. At saka, ang mangyayari ay hahantong po na magiging irritable siya ngayon sa bago niya. Pero hindi ganun kadali, utol. No? Hindi ganun basta-basta na lang na kinabukasan ganun ang gandang mangyayari, kundi it takes time, no? Panahon. May kailangan pa rin na maglaan or ilalaan na panahon para humantong siya sa ganito. Sa pamamagitan na hayaan talaga natin na palawakin or patagalin pa yung no contact rule. Then so, once nahahantong or makamit na natin ito, marahil wala na siyang ibang gagawin kundi babalik sa'yo, magmamakaawa dahil hindi po siya mapapatulog ng kanyang konsensya. So yun po ang isang technique natin, yung tipong nagpapakonsensya effect. Yo, sa pamamagitan talaga ng mapapakaawa ka lang, okay, sige, yun ang gusto mo eh. And then tumalikod ka na nang walang malang pasabi, di ba? So mas mas nakakaantig ng damdamin. So yun po talaga, utol, ang pinaka-importante. Okay? So yun lang, mas mainam na wala ka talagang sasabihin. Zip your mouth! Babush! Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush!